Praise the Lord. And worship po sa ating beloved preacher, Brother Genie. Puri po ating mahal na Panginoon, mga kapatid, tayo po ay manalangin po sa ating dakilang Diyos. Sa ating po itaas ang ating mga kamay, mga minamahal. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa matamis at marilag na pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. We thank you so much, Other Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, for another blessing na binigay mo sa amin sa araw po ito. At ito po ay isang malaking blessing sapagkat muli mo kaming dinala. Sa lugar po ito, nataglay po namin ng kalakasan at mga pagpapala na walang ibang nagpo-provide dito at nagbibigay sa amin kundi ikaw po lamang. Salamat, mahal na Panginoon, sa aming pinagpalang pananambahan. Salamat po sa mga naunang bahagi na muli kang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming laging palatandaan na every time kami nakakatipon, ikay nalulugod sa pamagitan ng pagbuhos ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. At this moment, mahal na Panginoon muli o Diyos, kami po ay lumalapit po sa iyo. Diyos sa Trambiyas sa kalagitnaan. Muli desire po namin, samahan mo po kami, mahal na Panginoon, sa aming isasagawan. Ito po ang pag-aaral ng Ebanghelyo at muli sa paglingkod sa ganakin. Wala po akong magagawa. Ang karunungan sa iyo po nang gagaling. Ikaw po maglagay ng mga salita ng bawat lalabas po sa aking labi ay kami ding pagpapala at ito po yung maging mabuting pakinabang sa lahat po na magiging tagpakinig at muli, ilagay mo po lamang ako lagi sa iyong likuran. Hindi ko po lamang lagi ang makita ang mapulit maluwalhati sa lahat po ng tagapakinig, mahal na Panginoon, sa lahat na nandito ngayon. Muli mo akong bigyan ng kasabikan at kagalakan na makinig ng mainam at higit po sa lahat, buksan mo pong aming mga puso't unawa patungkol sa espiritual na bagay, sa mga salita pong patuloy naming maunawaan ang kahalagahan po ng patuloy na pagsunod sa indakila at bandalo pong kalooban. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, sa oras pong ito ay amin na pong inaangkin ang tagumpay ng aming pag-aaral pong ito, Diyos, ay ipagkakaloob mo at amin pong sinusuway ang lahat ng uri ng gawa ng kaayos sa aming kalagitnaan, di mo sa destruction, unbelief and doubts, and hindrances, it was for kasalt. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga kapatid, at muli po, ang pinakamataas po na pagsamba, ang pagdakila po at karangalan ay patuloy po na naukol po lamang sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. And we give the double honor and respect to our beloved parents in the Lord, our beloved honorable pastor, Evangelist Ulrich Almeida, and to our beloved assistant pastor, beloved Lina C. Almeida. At patuloy po nating pinangahalagahan o inaalala ang kanilang mga magagandang aral at turo na naiwan po sa atin na mapagka ngayon. Ito po ay ating napakikinabangan sa ating paglilingkod sa ating napakabait at buhay na Diyos. At ganoon din po ang ating pagbibigay ng pagrespeto sa lahat po ng beloved children ng ating dearly beloved honorable pastor. Simula po sa panganay, sa bunso, sa amin na mahal po niyang mga manugang at mga apo. At ganoon din po, hallelujah, isa din pong pagbati ng isang mapagpalang gabi sa lahat po na aking mga kamanggagawa sa lugar pong ito ng Salog Outstation. Sa lahat po ng ating mga beloved preacher na ating kasama sa gabi pong ito na nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyo at sa inyo po namin minamahal at ginigili po namin mga kapatid sa mahal na Panginoon. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos at tayo po ay darako na po sa ating pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos at muli nating ilabas ang ating mga Biblia at tayo po ay muling makibukas sa bawat talata po ang ating tatalakayin sa mga sandali pong ito. At muli po, nire-remind ko po uli, andyan po yung ating mga tarasulatan, yung ating mga notebook na sulatan ng ating bersikulo. Huwag po natin kaliligtaan na ating pong isulat yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat napakahalaga po talaga nito, mga kapatid. Punin po ating mahal na Panginoon at tayo po ay magbukas ng unang talata po na ating tatalakayin. Puntahan po natin yung sulat ni Apostol Mateo. Amen. From the book of Matthew chapter 24, verse 44 up to 46. Mula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 44 hanggang 46. Amen. Sa talatang 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga ba ang aliping tapat
at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Sa 46, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader sa pagkabasa po ng unang talata po na ating tatalakayin sa gabi pong ito. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At ating pong nabasa, mga minamahal, na ito po ay pangangaral ng ating dakilang Diyos. Amen. Na siya po ay nangangaral bago pa dumating yung mangyari yung propesiya, mga minamahal, na siya po ay ibibigay sa mga taong mga makasalanan, mga kapatid. Purihin po ating mahal na Panginoon at sabi ng mahal na Panginoon at ito po ay si Mateo po ay siya po isang masugid na apostol na hindi lamang po sa nakikinig bagkus siya po ay sinulat niya yung mga sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya po sabi ko nga po mahalaga na ating isulat para meron tayong babalikan. Makapag-amen po ba tayo? Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung di sinulat ni Mateo, hindi po kumpleto yung aklat na ating babasahin ngayon. Amen? So ito pong sinabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga pinangangaralan, sabi niya rito sa 44, kaya nga kayo'y magsihanda sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Amen? So sabi ng mahal na Panginoon, ina-aware po tayo na tayo po ay mag-prefer. Amen? Dahil darating daw po ang Diyos sa oras at panahon na hindi natin alam. Amen? So pag sinabing prefer ka, mga minamahal, kailangan po ay anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, ay nandun ka lagi para gawin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Amen? Like katulad ng sundalo, mga minamahal, alam nyo pag nasa oras po sila ng labanan, bagaman nakakaramdam sila ng pagod, antok, gutom, mga minamahal, pero yung pinaka-goal nila, lagi silang handa. Amen? Nandun lagi yung isip po nila. Amen? Lagi silang nakaprepare, mga minamahal. During the battle, mga minamahal. Na kahit na may panahon na tigil putukan, mga minamahal, sa kanilang pakikipaglaban, pero hindi sila naglilikat ng oras upang hindi sila magpabaya sila sa kanilang gampanin. Makapag-amen po tayo? Purihin po ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng paalala. Sabi rito, mga kapatid, kaya nga kayo magsihanda sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So, ibig sabihin, nire-remind tayo. Darating daw po ang mahal na Panginoon, yung time na hindi natin, kumbaga, hindi sumagi sa isip natin na dadarating siya. Amen? So, pwedeng sa panahon na ikaw po ay umiiyak, pwedeng sa panahon na ikaw ay masaya, pwedeng sa panahon na ikaw ay abala, o maraming iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, pwedeng dumating po ang Diyos. Amen? Kaya sabi ng mahal ng Panginoon, kailangan maging prepare po tayo. Amen? Lagi tayong handa para pagbalik ng mahal na Panginoon, ay nakakatiyak tayo na tayo po ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So sabi rito sa 45, sabi ng mahal na Panginoon, sino baga ang alipin na tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. So hinahanap ng mahal na Panginoon, nagtatanong siya, sabi niya, sino dito? Sabi ng mahal na Panginoon, sa atin ngayon. Sino daw sa atin? Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi dito, sino baga sa aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Sabi naman, hinahanap ng Diyos, sino daw yung tapat na alipin na pinagkatiwalaan. So lahat po tayo na nandito, hindi man tayo karapat-dapat sa harap ng Diyos, pero tayo po ay pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon. Amen? Every time na sinasabi kong tayo pinagkatiwalaan, lagi kong inuungkat yung ating buhay lagi. Amen? Lagi ko po talagang inuungkat yan. Dahil kung babalikan natin yung buhay natin nung araw, talaga naman pong, sabi nga, who am I? Sino ba ako? Amen? Sino ba tayo, mga minamahal? Yung dati-dati, sa mga kalalakihan, andyan ka lang sa kanto, papahubad-hubad ng damit, umuusok-usok yung bibig mo. Di ba?
Nandun ka lagi sa inuman. Yun yung buhay natin nung araw. Nandun tayo sa sugalan. So, kung titignan mga minamahal, ano bang pwedeng mapakinabangan sa atin ng Diyos? Ano yung asset mo para pagkatiwalaan ka ng Diyos? No, yung ipinigay niya sa iyo na pagkakataon para pagkatiwalaan. Pero wala talaga mga minamahal, no? Pero sabi ng mahal na Panginoon, tayo po ay pinili ng Diyos para pagkatiwalaan. Yung mga minamahal, ito yung pinaka binigay sa ating ipinagkatiwala ng Diyos. Walang iba kundi tayo ibinigyan ng pagkakataon na pagkatiwalaan upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? So maraming tao na pwedeng piliin ng mahal na Panginoon, bigyan ng pagkakataon na maligtas, bigyan ng pagkakataon makakilala sa Kanya, at malaman niya kung ano yung obligasyon niya bilang tao. No, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang tao hindi lamang nilalang ng Diyos para kumain at patulog, kundi ang obligasyon talaga ng tao ay magkaroon ng takot sa Panginoon at gawin ang Kanyang utos. Pero that day, nung tayo pong lahat na nandito ngayon, nung tayo po'y wala pa sa mahal na Panginoon, hindi natin alam ang mga bagay pong ito. Amen? At hindi natin alam, meron pala tayong obligasyon, no? Meron pala tayong gampanin. Pero nung makilala natin ang mahal na Panginoon, binigyan tayo ng mahal na Panginoon, ipinamulat sa atin, ito pala yung ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ngayon, sabi ng mahal na Panginoon, hinahanap niya sa atin, sino baga dito ang tapat na alipin. Amen? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, kasi sa kapanahunan, bibigyan ko siya ng pagkain. Ibig sabihin, mga minamahal, darating yung time, ibibigay sa iyo ng Diyos. Meron kasing gusto ibigay sa atin ang mahal na Panginoon eh. Amen? Kung dito sa lupa, nakareceive na tayo ng mga pagpapala, amen? Materially, physically, gumaling tayo sa karamdaman natin, nagkaroon tayo ng spiritual na pagpapala, nagkaroon tayo ng kagalakan, nagamit tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Financially, nagkaroon tayo ng mga pagpapalang material. So higit dun yung pinapangako ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng malapin, huwag natin tingnan yung mga bagay na nasa lupa. Kundi tingnan natin yung pinangako ng Diyos na mana na hindi nasisira. Ano yon? Langit at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, hinahanap niya kung sino daw po yung tapat na alipin. So sabi dito sa 45 o sa 46, sabi dito, mapalad yung alipin na pag dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang kanyang ginagawa. Amen? So pinauna na ng mahal na Panginoon, sabi ng Panginoon, napakaswerte nung alipin yun. Napakapalad ng alipin yun. Nasimula siya nakakilala sa akin at pinagkatiwalaan ko siya, hindi siya nagbago. Amen? Alam naman po natin, maraming pwedeng maging way para magbago tayo sa paglilingkod sa Diyos eh. Amen? Pwedeng tayo dumanas ng grabing pagsubok at pwede rin pag tayo ay pinagpala na. Amen? Most of all, mas marami po yung pag pinagpala na nakakalimot sa Diyos. Amen? Sabi nga ng mga beloved Mama Dear, mas maganda pa nga daw yung, mas marami pa daw po yung pag dumaranas ng kahirapan, kung napanood niyo po sa YouTube, yung preaching ng ating dearly beloved honorable pastor. Amen? Pag yung daw po isang Kristyano dumaranas ng matinding problema, grabe yung pagsusumikap na mapaluguran ang Diyos. Amen? So maraming way mga kapatid sa buhay natin upang yung obligasyon natin, yung gumpanin natin sa mahal na Panginoon, ito po ay ating mapabayaan. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, pinauna na po niya, sabi ng mahal na Panginoon, mapalad yung alipin na pag dumating ang kanyang Panginoon, ay marat ng patuloy yung kanyang ginagawa. So ibig sabihin, hindi siya nagbago mga minamahal. That day, nung isa po ay wala pang pagpapala, grabe yung kanyang kainitan. Naalala ko minsan ako may napakinggang patotoo ng isa nating kapatid sa mahal na Panginoon. Sabi ng isang kapatid, alam niyo mga minamahal, nung araw nung kainitan ko, ibig sabihin, hindi na siya mainit ngayon. Tama ba? Sabi niya sa kanyang patotoo, nung araw mga minamahal, nung kainitan ko. Oh, grabe. Ibig sabihin, nung nagpapatotoo siya, hindi na siya mainit. Tama po ba? Makapag-amen po ba tayo? Look, mga sabi ng mahal na Panginoon, ayaw ng Diyos na tayo po yung nagbabago po sa Kanya. Kaya nga may talata sa Biblia, sabi from the book of Revelation yun, hindi ko na po basahin. Sabi ng isang talata sa Revelation, hinahanap ng Diyos yung una nating pag-ibig. Amen? So the day mga minamahal, na makilala mo siya, grabe yung pagsusumikap mo, umulan, umaraw, nandun ka lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Wala kang pamasahe, naglalakad ka. Amen? So anumang sitwasyon, kahit may karamdaman, ito maganda ha, mga minamahal ha. Nung ikaw po may matinding karamdaman, nagsusumikap kang dumalo, tama po ba? Nung una makakalala ka sa mahal. Nung gumaling ka, pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Dumating yung time mga minamahal, nag-aanyaya ka ng mga may sakit. Dalo kayo kasi sa gawain namin. Nagpapagaling. Di ba? Pero dumarating din yung time, sa mga nakaka-relate po nito. Pag sumakit na yung ulo natin, minsan di tayo nakakadalo. Tama ba? Makapag-amen po ba tayo? Amen?
Nung araw, umulan, umaraw, mga minamahal. No? Alala ko sa dako po ng Calamba, Laguna. Dati po na-assign ako doon. Doon ako nag-start mag-worker, mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, yung bahay ng kapatiran, sa dating chapel, walking distance lang, ito lang din yata, hanggang doon sa may kalsada. Nung umaga, nandun sa chapel, pagdating ng gawain, wala na. Ang katwiran, sumakit daw yung kanyang ulo, kaya hindi siya nakadalo. Pero, lagi siya nag-aakay ng taong may karamdaman. Isipin niyo mga kapatid. Nagpapatuto tayo, sinasabi natin, ang Diyos ay nagpapagaling, pero that day, pag tayo may nararamdaman, hindi na natin kayong patunayan sa ating sarili. Ibig sabihin, nagbabago tayo sa mahal na Panginoon. Look, sabi ng Biblia, mga minamahal, mapala daw po yung alipin na pag dumating ang kanyang Panginoon, consistent po siya. Hindi siya nagbabago. Amen? Kung paano siyang napakainit ng araw, ganun pa rin po siya na naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. Amen? Kahit na siya kayo pinagpala na mga minamahal, never siyang nagbago sa mahal na Panginoon because lalo pa niyang ipinapakita sa Diyos at lalo pa niyang ipinaparama sa mahal na Panginoon na grabe ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At look, mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng ating dearly beloved honorable pastor, mga minamahal, tandaan daw po natin, lagi tayong maging masigasig sa paggawa sa Panginoon, sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na Panginoon. Dahil tandaan daw po natin, every time, para maipakita mo sa Diyos na ikaw po hindi nagbabago sa Kanya, every day, isipin mo lagi, ito yung huling araw ko. Dahil ngayong araw na to, babalik ang Diyos. Amen? Bilang tanda na tayo po yung naghahanda, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa verse 44, sabi rito, magsihanda po tayo. Tama po ba? Amen. So bilang paghahanda, mga kapatid, sabi ng ating dearly beloved our beloved pastor, sabi niya, mga minamahal, kada araw, isipin mo lagi, babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Para mga minamahal, lahat ng gagawin mo ay titiyakin mo na ito ay nakalulugod sa Diyos. Amen? Lahat ng gagawin mo, kinakailangan ay para ito sa mahal ng Panginoon, hindi para sa akin. Makapag-amen po ba tayo? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po may isi-share po sa inyong kwento bago tayo magpatuloy. Ako lang po napakinggan nyo na ito. May isang kwento mga minamahal na isang napakagaling na karpintero. Yung magaling na karpintero. At hindi lang siya simple karpintero, marami siyang alam. Bigyan natin siya ng title, Jack of all trades. So, ibig sabihin, marami siyang karunungan. Lahat, kung saan wala doon sa isang trabaho sa loob ng kumpanya, pwede siya doon. So, lahat, marami siyang alam. Kaya yung boss niya ay tuwang-tuwa sa kanya. Tuwang-tuwa sa kanya yung boss niya. At lagi siyang ipinagmamalaki. Sa tuwing may kausap yung kanyang boss, hindi ko binibitawan yung taong ito dahil ito ay napakagaling. Tuwang-tuwa yung boss niya sa kanya. So mga minamahal, dumating ang lumipas ang maraming panahon at yung taong ito ay nagtagal sa kanyang amo. At dumating yung time na siya po ay magre-retiro na. At nagpaalam siya sa kanyang amo, sabi niya, boss, ako po ay magre-retiro na after po ng project na to. Sabi niya. Yung boss niya ay medyo nalungkot sapagkat alam ng boss niya na mawawala na siya ng magaling na tauhan. Kaya, sabi ng boss niya, pagkatapos ng project nito, may papagawa po ko sa yung isa pang panibagong proyekto. At pagkatapos ng proyekto ito, pwede ka nang mag-resign. Okay na. Tapos na yung pagsisilbi mo sa akin. Okay na. Sabi sa kanya ng boss niya. So mga minamahal, dahil sa yung taong ito ay gusto niya lang, kumbaga, umalis na dun sa kumpanya at matapos na yung kanyang, kumbaga, dahil nagkakaedad na siya, pinagawa siya ng boss niya na isang laking project na bahay. At habang ginagawa niya to, ang ginawa niya mga minamahal, minadali niya po itong matapos. Imbis na ilagay niya yung bagamat magagandang materyales sa kanya nilagay, pero hindi to naaangkop doon sa pangangailangan ng bahay na yon. At sa madaling panahon, ito po ay natapos sa madaling panahon lang. At nung natapos na ito, siya tuwang-tuwa na at bumalik sa kanyang boss. Sabi niya, boss, tapos na yung pinapagawa mo sa akin. At hinagis niya po, mga minamahal, yung susi ng bahay sa boss niya. At pagtanggap ng boss niya, mga minamahal, nakangiti ang kanyang boss at hinihagis muli sa kanya yung susi ng bahay. At pagsabi sa kanya ng boss niya, yung ginawa mong bahay ay sa'yo yun at regalo ko sa'yo dahil ikaw ay nagtrabaho sa akin ng mahabang panahon. Alam niyo mga minamahal, nung pagtanggap nung magaling na karpintero sa susi na yon, hindi po siya masaya.
Sa tingin nyo, bakit di siya masaya? Hindi siya masaya, mga minamahal. Dahil alam na yung kanyang ginawang bahay, substandard, hindi matibay. Makapag-amen po ba tayo? Sising-sisi siya, mga minamahal, no? Dahil nung natanggap niya yung susi, akala niya, last project niya, kumbaga wala na. Pero last project na nga. Hindi niya alam, yun na pala yung regalo ng boss niya sa kanya. Pero nung oras na yun, mga minamahal, grabe yung kanyang pagsisisi. Nakapag-amen po ba tayo? Sabi ng talata sa Biblia, puntahan po natin, no? From the book of Colossians chapter 3, verse 23. Ito po sa aklat ng Kolosas 3:23. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ng Biblia, sabi na po St. Pablo sa mga taga-Kolosas 3:23, sabi niya rito, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Amen? Look mga kapatid, sabi ng ating dearly beloved, honorable pastor, sa tuwing gagawa tayo sa Diyos, bilang pagpapakita na tayo ay tapat, at naghahanda sa kanyang nalalapit na pagbabalik, gagawin daw natin ito lagi ng buong puso. Amen? Hindi para paluguran yung tao, mga kapatid, pero actually, biblically, sabi ng Bible, pag gumawa ka sa Panginoon, hindi mo lang napaluluguran ang Panginoon, kundi pati yung tao. Amen? Pero pag ang taong pinaluluguran mo, hindi mo napapaluguran ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sabi ng Biblia, mga kapatid, ano man daw yung ating ginagawa, ay isipin daw po natin, ginagawa natin ito para sa mahal na Panginoon, hindi para sa tao. Kaya every time nagagawa ka sa mahal na Panginoon, isipin mo lagi, ako ay nagpe-prepare na babalik ang Diyos. At sa araw na ito, pwedeng bumalik ang mahal na Panginoon. Kaya dapat gagawin ko ito ng buong puso. At alam niyo po mga minaman, sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 24, verse 45, mga minaman, sabi doon, hinahanap ng Diyos yung alipin o yung tapat na alipin at sa kapanahunan, bibigyan niya ng reward, di ba? Amen? Bibigyan niya ng pagkain, sabi ng Biblia. So ibig sabihin, mga minamahal, sa araw na yon, sa pagbabalik ng Diyos, at pag nakita niyang naging tapat kang lingkod, naging consistent ka sa ginagawa mo sa Kanya, mga kapatid, ibibigay sa iyo ng Diyos ang regalo na karapat-dapat sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, from the book of Colossians din po tayo ulit. 3:24 naman po tayo. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ni Pablo, mga mil, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglingkod kayo sa Panginoon. Alam daw po natin yun, mga kapatid. Amen? Na tayo ay tatanggap ng ganting mana dahil tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. At ikaw nakakaalam nun. Sa tingin mo kung paano mo pinaluluguran ng Diyos. Look, mga minamahal, kung sa tao nakakapagtago tayo, nakakapagpanggap tayo, pero sa mahal na Panginoon, never nating mapagtaguan ang pagpanggap sa Diyos. Dahil alam niya po ang nilalaman ng ating puso. Amen? Every time nga, pag nagpipray ako sa mahal na Panginoon, ikaw ang nakakabatid ng puso ko. Amen? Alam po ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, mga kapatid, nalalaman natin na tayo ay tatanggap ng ganting mana. Alam mo sa sarili mo ngayon, natatanggap ka ng ganting mana. Amen? Kaya kung hindi ka pa nakakapaghanda, ihanda mo na ang sarili mo. Amen? Mag-prepare ka dahil babalik ang Diyos, sabi ng Biblia, sa oras at panahon na hindi mo iniisip. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos at hinahanap ng Diyos kung ikaw ay tapat. Amen? Dahil sa pagbalik niya, bibigyan ka niya ng gantimpala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng talatang 45 mga minamahal, 46, mapalad, sabi naman, mapalad yung alipin na pag dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan, gayon ang kanyang ginagawa. Amen? Last verse po tayo from the book of 1 Corinthians chapter 15. 57, tama po ba? 58 po. 1558. Dito po sa unang aklat ng Korinto, 15, versikulo 58. Kaya nga,
Mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. Lord. So, ini-encourage tayo ni Pablo, mga kapatid. Minamotivate tayo sa sulat ni Pablo na to. Sabi ni Pablo, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos. So, yung sabihin, sabi ko nga po kanina, maraming pwedeng maging paraan upang hindi tayo makapaghanda. Amen? Upang tayo hindi makagawa sa kalooban ng Diyos. Maraming pwedeng maging dahilan. Ngunit sabi ni Pablo, mga kapatid, ini-encourage tayo, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag at huwag makilos. Laging sumagana sa gawa sa Panginoon sapagkat sa Panginoon nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong ginagawa sa Panginoon. Amen? Sabi ni Pablo, tayo daw po'y magsitatag, huwag makilos, laging sumagana sa gawa sa Panginoon. Dahil ang ating ginagawang ito, tandaan po natin, laging may kabuluhan sa Diyos. Amen? At sa pagbalik ng mahal ng Panginoon, hinahanap niya at pag ikaw ang nasumpungan niya, at tayong lahat ay nasumpungan ng Diyos, ay meron tayong reward na matatanggap sa Kanya. No? Sabi ng mahal ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Amen? At ipinagpiprepare tayo ng mahal ng Panginoon. Likewise, sa ating istorya. Amen? Ibibigay ng Diyos ang mansyon na karapat-dapat para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo, mga minamahal, awitan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lord, I want to live my life to please you. My heart for you to know. Making me a vessel for you, oh Lord. That I will shine to you as sparkling gold. To be pleasing you and pleasing you. And this is all I really want to do. And to be pleasing you. Oh, pleasing you. And this is all I really want to do. Hallelujah, hallelujah. Surrender. Know that I can like you too. Hallelujah. And purify my heart, make me holy, so I might work the way to please you. And tell me pleasing you, and this is all I really want to do. Hallelujah. To be pleasing you, oh pleasing you, and this is all I really want to do. To be pleasing, hallelujah, hallelujah. Oh, this is all I really want to do. Hallelujah. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really want to do. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And Lord, I live my heart and full surrender. And all that I believe I give to you. Hallelujah. Then purify my heart and make me holy, so I might walk the way that pleases you. To be
Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. So I really want to be pleased with you. Oh, please and you. This is all I really want to do. To be pleased with God. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo. To be pleased in you, oh, please in you. This is all I really wanna do. To be pleased in you. This is all I really want. Hallelujah. To be pleased in you. Oh, please in you. This is all I really want to do. I really want to. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Sa gabing ito, mga minamahal, ipinapaunawa sa atin ang ating mahal na Panginoon. At ginigising tayo, mga kapatid, na tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay. At ipinapaalala sa atin ng ating dakilang Diyos na napakahalaga ng ating ginagawang ito. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Huwag tayong magsawa. Tandaan po natin, mga minamahal, anytime from now, pwedeng bumalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, babalik ako sa oras na hindi nyo iniisip. At hinahanap niya yung mga lingkod na tapat niya, mga minamahal, na pinagkatiwalaan niya, mga kapatid. At sabi ng mahal na Panginoon, sa pagbalik ko't bibigyan mo sila ng pagkain sa kapanahunan. Kaya mapalad sila na pag dumating ako, ay maratnan gayon pa rin ang kanyang ginagawa. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng ating tinalakay kanina, gumawa tayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa atin. Sabi ni Pablo, huwag tayong mapagod. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal, sapagkat ang ating ginagawang ito ay may kabuluhan sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating magulang sa mahal na ating dearly beloved honorable pastor, every day in our lives, mga minamahal, sa tuwing tayo ay lalakad sa Diyos, isipin natin lagi, ngayong araw na ito, ibabalik ang mahal na Panginoon. Para sa lahat na gagawin mo, ay gagawin mo lagi para sa kalulugod ng Diyos. At may handa mo yung sarili sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Sa gabing ito tayo ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, kami po nandito lumalapit sa trombiyas sa kalangitan. Ikaw po nakakabatid at nakakaalam ng aming puso. Mahal na Panginoon, alam mo po kung paano ka namin pinaluluguran, O Diyos. Sa gabing ito, muli, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming ihanda, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa yan, nalalapit mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Sa mga pinagkatiwala sa amin bilang mga anak mo, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami. Ito'y aming magampanan, mahal na Panginoon, hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Hanggang sa araw na yung pagbabalik, mahal na Panginoon, susupang sa iyong pagharap, sa aming pagharap sa iyo. Matanggap namin ang gantimpala na iyong pinangako, mahal na Panginoon. Panghawakan mo po kami. Papagtibayin mo po kami, ano man mga gagawin pa ng kaaway, malapit po kayong panghinaan, mahal na Panginoon. Patatagin mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin, sunod dalangin, pagluhod ng aming mahal na pastor sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang tibala, Panginoon, mga kapatid. Tayo po idarako po sa ating mga pangailangan, mga minipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte po ng ating nararamdaman. Simple man po, mabigat man karamdaman, tayo mahiya, sabihin natin sa mahal na Panginoon. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, sa gabing ito ay salita at pangako
Ilatag po ang mga pangangailangan. Handa mo po itong bigyan ng katugunan. Ipatuloy kami sa may karamdaman. Handa mo po itong pagalingin, mahal na Panginoon. Kaya mahal na pinananampalataya po kami, O Diyos. Hallelujah. Sa dalangin ng mahal na pastor ay aming sinasabay pumuli. Ano mang karamdaman sa mga anak, di mo yung karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubusi po, nanatang kaso, rayuma, high blood, skin disease, karamdaman dalang panahon. Asaw, Diyos yung panalamin po, paypay, mga problema, para sa problem, financial problem, family problem. Bisolve, Diyos ni man ang manggawa ng kaaway, lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, mga problema, marital problem, financial problem, family problem, be solved in Jesus' name, mga kahinaan, pagbibisa, pagumura, Panginoong anak, panigil, pride, blood, kaslas, asaw, Diyos yung mga karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, tayo po tayong lahat, mga kapatid, at ating pong itaas ang ating mga kamay, at sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 beses, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. At tayo po makabalik po sa ating mga kinuupuan. At tayo po idarako na po sa ating mga mahalagang anunsyo. At muli iwan ko po sa we love you in the Lord, but our Lord Jesus love us all. At Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mga ngaral sa gabi po natin, Beloved Brother Mikoy, at sa ating po mga napakinggan na mga salita ng mga Panginoon bilang paghanda sa kanya pong pagbabalik. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba, aking ipinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako nagpapabot ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa hindi po malilimutan ang mga pangalat, pagtuturo ng ating minamahal tinagalang na Pastor Evangelista Wilda Estrada Almeda at ng beloved assistant pastor Lina C. Almeda at ang pagbati at pagrespeto sa mga beloved Almeda family sa lahat ng mga mangaral, manggawa ng mahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat mga minamahal, magandang gabi mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal ay dumako muna sa ating paglilikom ng special love offering. Praise the Lord, hallelujah. At bago tayo maglikom mga minamahal, muli atin po itong idulog sa mahal na Panginoon upang basbasan ng kanyang mapagpalang kamay ang ating pong may pagkakaloob sa gabi pong ito. Atin po itaas ang ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil at mapagpala po namin ang masalangin sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na muli kami po yung nakarating sa yugto na ito, mahal na Panginoon, ang pagbibigay ng aming mga special love offering. Muli pong pagpalain, mahal na Panginoon, ang lahat, yung mga anak, mahal na Panginoon, narito. Hallelujah, mahal na Panginoon, saway mo po sa risaring mga mananakmal sa kanilang mga pinagkakakitaan, hanap buhay o negosyo man, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagkaloob mo po ang katapatan sa bawat sa amin, maging sa walang maibigay, mahal na Panginoon, dalangin namin sa Diyos, hallelujah, na ikaw po muli ang magbigay ng mga pagpapala, mapagkukunan sa kanila, mahal na Panginoon. Nais nilang magbigay, subalit dahil sa kawalan, wala silang may pagkakaloob. Pagpalain mo sila ng mahanap buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah, sawayin po ang sari-sari mananakmal sa mga pangyarihang pangalan mo po, mahal na Jesus. Ito po sa madalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, sa salita niyang banal. Yaman nating sundin at ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain.
ibigay, mayroong buhay. Amen. Mahal, Diyos po ang magmala sa bawat isa atin. Amen. Praise God. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy ng maminamahal sa ating po mga announcement. Sa darating po na Biyernes, mayroon po tayong muling pananambahan dito mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At sa darating na linggo mga minamahal. Dati pong mga oras mga minamahal. At huwag po natin kaligtaan mga minamahal. Palagi po natin yung subaybayan ang mga gawain sa radio program at sa TV program mga minamahal, maging sa live webcast. Patuloy po natin yan subaybayan mga minamahal. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At nalalapit na po mga minamahal, ilang araw na lang. Amen. Ilang linggo na lang mga minamahal, tayo po itutungo na po sa dako ng Maynila. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya yung ating pong mga, yung hindi pa po nakakapag-desisyon na magpalista na po tayo mga minamahal. Kasi sa darating lubin mga minamahal, sa darating na Martes ata o Lunes, babalik po ng tabako para makipag-close deal na po mga minamahal doon sa sasakyan, may-ari ng sasakyan. Amen. At sa atin po mga minamahal, ay yung pinakapamasahe po natin mga minamahal, 1.5. Amen. Kaya doon po mga minamahal sa pagpunta po natin doon, praise God, hallelujah, kinakailangan magbaon po tayo, magdala po talaga tayo ng mga sa bagay sa pagbabiyahe natin, may mga baonan po kayong dadalhin mga minamahal. Magdala po kayo ng cup. Sa 1.5 po na yan mga minamahal, mayroon na po tayong breaking para hindi po tayo magutom. Amen? Praise God. Para kasi hindi po mawawala talaga mga minamahal. 2 araw yan at gabi yung may mga mag-i-stay roon mga minamahal. Praise God. Para hindi po tayo makaramdam ng kalam ng sikmura. Praise God. Kaya dito pa lamang po tayo mga minamahal. Dito pa lang, bibili na po tayo ng mga lulutuin, dadalhin po natin. Amen? Sa 1.5 na yan mga minamahal, libre na po yung breaking natin. Amen? Kaya pinapaunawa natin mga minamahal, magdala po kayo ng kanya-kanya ninyong lagayan ng pagkain. Amen? Wala po tayong mahihingi roon ng malalagyan mga minamahal. Amen? Kaya kanya-kanya na po tayong pagdala ng ating pong malalagyan ng ating breaking. Amen? Praise God. Makikita nyo naman po mga minamahal kung saan po tayo kukuha para hindi po tayo mahirapan. Yun po ang sabi po ng ating beloved Ope, para hindi na po mahirapan yung mga taga-dasma na kuwan po sa atin, mag-asikaso kasi yung kanila pong inaasikaso sa mga beloved children pa lamang po mga minamahal, napakarami na. Sila po ang nag-aasikaso ng kanilang breaking. Amen? Kaya kanya po mga minamahal na pinapaabot na kanya-kanyang outstation na lamang po mga minamahal para magaan na naman po tayong lahat. Kaya doon po sa ating pamasahe na 1.5, praise God, may pagkain na po tayong makukuha mga minamahal. Kaya hindi po tayo mahirapan, hindi po tayo mag-aalala na wala tayong baon, wala tayong mabibrikan doon, bagkus doon po sa ating pamasahe na 1.5, doon na po natin yan kukunin. Magdadala po tayo ng lutuan at gasol mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala. At kung kayo po mga minamahal ay medyo nahihirapan, praise God, kung hindi po talaga nais nyo sumama, praise God, kung namumroblema po kayo, huwag ba kayong mag-atubili na lumapit sa information. Amen? Praise God. Para malaman po natin kung ano ang problema at masolusyonan. Amen? Praise God. Sa pagtungo po natin doon mga minamahal, loobin, magkuha din po tayo ng isang tent kasi mayroon naman po hindi mga uuwi paggabi. Mayroon po tayong masisilungan, mayroon po kayong matutulugan mga minamahal. Amen? Kaya kukuha tayo doon ng tent na isa, doon na po yan kukunin sa pamasahe natin na 1.5. Amen? Sana maunawaan po nating lahat mga minamahal. Praise God. Kaya wag po tayong walang kibo, bagkus tayo po yung magdala talaga ng ating mga kanya-kanyang gamit, lalo sa breaking mga minamahal. Kasi uumpisa po yan, maaaring 12:00 ng tanghali. Siyempre, magugutom ka. Bago mag-start mga minamahal, pwede na po kayong pumunta doon sa kung saan nakapwesto yung ating lulutuan para hindi po tayo
mahirapan, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan yung bilang po natin, praise God, malaman na po natin yan, mga minamahal, at yung po mga nagnanais magbigay ng pamasahe, kasi mag-a-advance po tayo ng kalahati, mga minamahal. Amen? Praise God. At doon po sa mga finest choir, mga minamahal, tig-iisa tayong walis tingting. Amen? Magdadala, o kayo po mga minamahal, kasi hindi ako finest choir. O kayo po mga minamahal, ay magdadala po ng walis tingting, at yung mayroon pa pong iba, mga minamahal. Amen? Praise God. Hallelujah. Youth choir, finest choir, at instrumentalist. Amen? Magdadala raw po ng tig-iisang walis tingting. Amen? Praise God. Para magamit po doon kasi may mga duty po tayo doon, mga minamahal. Kaya sa may mga kasama naman ng bata, mga minamahal, palagi po natin yung pinapaalala na hanggat maaari nasa ating tabi. Napakahirap maghanap po, mga minamahal, ng bata na mawawala doon kasi napakalawak po yon. Kaya pinapaalala po lagi natin yan, mga minamahal. Amen? At sa ating pagbabiyahe, mga minamahal, hanggat maaari, huwag tayong magbibiruan, mas maganda habang bumabiyahe, nagpupuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At may pagkakataon pa, mga minamahal, praise God, pwede po tayong mag-ayuno pa, mga minamahal. Amen? Praise God, hallelujah. Kahit maka 2 days straight, 3 days straight, tapos 2 meals, pag sumikapan po natin, mga minamahal. Amen? Para hindi lang po, mga minamahal, para doon sa gaganaping krusada, bagkus mismo sa ating mga sarili, baon-baon po natin yan. Nanalangin, mga minamahal, yung fasting, napakahalaga po yan, mga minamahal. Kaya wag po tayo, mga minamahal, na magwalang bahala, bagkus pag sumikapan po natin, mga minamahal. Amen? Praise God. Katulad, mga minamahal, kanina, pinapaabot ng ating beloved Upi ang pangungumusta sa ating lahat dito. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya lagi po tayo, mga minamahal, inaalala. Amen? Praise God. Pinagpala tayo, mga minamahal, sapagkat tayo po'y dinako ng mahal na Panginoon sa kanyang totoong banal na gawain. Kaya 1.5 po, mga minamahal, kasama na dyan yung ating mga breaking. Kaya sa mga nakapagbigay ng mga minamahal, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Naway ating pong naunawaan, mga minamahal. May nakalimutan pa ba tayo? Praise Lord. Medyo may oras pa naman, mga minamahal. Praise God. Sa mga susunod na announcement, pakinggan po uli natin, mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Kaya sabi nga po ng ibang mga minamahal nung mabasa ng ibang outstation sa group chat kasi, mga minamahal, praise God, sabi nila, isama naman daw sila sa breaking. Kasi sa kanila ata, medyo mataas yung pamasahe. Sa atin, 1.5 lang. Praise God, may kasama ng breaking. Amen? Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mababa na yan, mga minamahal. 2 days, mga minamahal, yung sasakyan, hindi lang 2 days. Kasi, mga minamahal, aalis dito, Biyernes ng umaga. Mga alas 9 yan, aalis dyan, mga minamahal, sa may terminal. Praise God. Siyempre, babiyahe yan Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi naman makakaalis kaagad ng Linggo. Hating gabi na naman matatapos yung gawain, mga minamahal. Siyempre, aalis yun. Lunes na naman ang mga magtatapos yun. Madaling araw na naman tayo. Lunes na yun, mga minamahal. Kaya hindi lang 3 araw, 4 na araw lahat, mga minamahal. Kaya pinagpala tayo, mga minamahal, sa 1.5, 4 na araw tayo, mga minamahal, na magbabiyahe. Libre breaking pa. Amen? Kaya pinagpala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya yung ibang outstation, gumagaya na rin. Praise God. Dahil na sa group chat nababasa nila at ipinaabot natin na ganun yung ating collection dito. Amen? Sa iba ata, may 1.6, may 2,000, mga minamahal. Dito sa atin, 1.5 lang. Kaya pinagpala tayong lahat, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Tayo po'y dumanak na po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Ako na lamang po ang manalangin, mga minamahal. Praise God. Kaya tayo po'y tumiyong lahat. Tumiyong, mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Obo dakilat, mapagpala po namin ang masalangit sa pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pangunat panalangin ng aming mahal na magulang, siya sa punong mga beloved children. Mahal na Panginoon, maraming salamat
sa iyong banal na gawain na tatapos na maluwalhati sa iyong patnubay at gabay, sa iyong banal na presensya na aming nadama, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung papaano mo iningatan ang lahat ng mga anak na nakarating sa iyong banal na sambahan, muli aming pong nilalapit, dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay sa gabing ito. Muli mo pong ihatid na maluwalhati ang lahat ng mga anak sa kanilang mga pansamantalang tahanan, taglay ang kagalakan, sa kanilang mga puso't isipan, kalakasan na iyong pinagkaloob. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo pong muli kami sa mga susunod pang gawain. Ito pong sa dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We love you.